will extend a little bit to give Senator J.B. Ejercito a chance to ask his questions. But can I ask a few clarificatory questions? Vice Mayor Mercado, tama po ba yung narinig ko kanina na nagreklamo ka na hindi ka makahingi ng dokumento sa City Hall? Hindi naman po ako nagreklamo. Yun hong akin eh, nung tanongin lang ako kanina kung may alam ako tungkol doon sa mga dokumento at bilang ng senior citizen. Kung ikaw ba humingi ng dokumento, ikaw ibibigyan? Sana, kasi former Vice Mayor ka. Dapat lang Dapat po. lang. Pero ang sagot ho sa akin ng DSD standard, ipadadala na lang sa opisina ko. Pag ho yun ay sinundan ko ulit, the following day or next week, baka po ma-report ako doon sa kaibigan ko, si Vice, nagbubusisi na ng papeles. Kaya, kasi all the more, si Atty. Bondal, yan din ang reklamo, hindi makakuha ng dokumento. Ikaw, former Vice Mayor ka. O you cannot even get documents. So, isang angulo rin doon pag gusto kong tignan sa, paano yung minority, yung mga dissenters in the LGU. How can you access the documents that you need that you want to look at, no? Sige po. Madam Chairperson, maybe COA resolution number 9152 must be revisited, because if section 7 as interpreted by Engineer Menciano has been correctly interpreted by Engineer Menciano, then maybe we will have difficulty pinpointing the overpricing, kasi COA estimate what if you will always adjust your COA estimate to the agency's estimate, Madam? Your Honor, it is in process. That is 1991 pa ho yan eh. So, number one, it is already very anachronistic. Pangalawa, marami hong palagay namin structural issues na kailangan po talagang ma-review. So, all of these, the operating procedures of our technical people are under review. So, we will be assured that the concept of overpricing will have a modern or updated definition under COA rules and circulars. Yes, Your Honor. And you mentioned, Madam Chair, that you are going to conduct a special audit for this particular building. How much time do you think you need? Your Honor, we are already in the process of putting together the team. Medyo nahihirapan lang ho kami dun sa pagkuha ng mga experts outside of the commission, because not many people want to get involved sa usaping ito. But at the same time, we need credible people, professionals of integrity and credibility to be able to do this kind of work. How much time do you need? Your Honor, we are looking at the next week or so. Dapat buo na po yung team namin. Buo na po. Then how much more time? We will do it with dispatch, because the Ombudsman is also waiting for the results of this audit, Your Honor. At this point, I will recognize Senator J.B. Ejercito. Thank you, Mr. Chair. Anyway, Mr. Chair, before we go on, I have no questions for the chair of the Commission on Audit. I know that she has a condition, no? She has hypoglycemia. So I may ask that she be excused. You're free to go, ma'am. Thank you for your attendance, Madam Chairperson. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon, everybody. For the record, I'd just like to ask, is there any quantity surveyors in today's hearing? Wala pa, no? So may we take note of the need of Senator J.B. Ejercito for a quantity surveyor in the next hearing? The reason why I asked Mr. Chair is because I don't think Mr. Cuervo already said that he is an appraiser, and he does not have the technical expertise to estimate cost of construction. Architect Colcol is here. Probably he can give us some idea, but I don't think it is also in his discipline to make the proper estimate. Kasi po ang quantity surveyor, as I understand, Mr. Chair, is the one who really estimates, no, from yung talagang cost of material. Halimbawa, isang pundasyon, kung ilang bag ng simento, gaano karaming buhangin, gaano karaming bakal ang ginamit. So I think they are the only ones who have the expertise to really quantify or make the estimates on how much really the cost of that building. So that's the reason why I'm looking for a quantity surveyor, Mr. Chair.
Anyway, Vice Mayor Mercado, gusto ko lang siya magtanong dahil sa susunod magkakaroon pa, Mr. Chair, we would still have another hearing on this matter. Just a few questions, Vice, no? Kayo po ay naging Vice Mayor mula 2001 hanggang 2000, tama ho ba? Tama po. At kanina na nakikinig ako mula 1986, magkakilala na kayo ni Vice President Binay bilang Mayor, hindi pa masyadong malapit. 1988, no? Yun yung local election, doon ako kayo naging magkakilala talaga. Opo. Tama ho ba? Tama po. At kayo po ay engineer ba by profession? Tama ho ba? Graduate po ako ng GE pero hindi underboard po ako. Civil po, civil, hindi. GE. Geodetic engineer. Geodetic. Okay. Nung kasi yung hindi naman ho tayo masyado naging magkakilala, siguro doon lamang mga panahon na nung mga GMA years, no? Siguro nung alam niyo naman ho na yung mga panahon na medyo napalapit po kami ni then Mayor Binay, Congressman Tiangco, dahil kami nasa oposisyon. Sa akin pagkakaalam, Mr. Chair, ay kasi lagi namin kasama si Mayor Binay noon sa mga mga kilos protesta laban sa Administrasyong Oroyo. Tama ho, alam niyo ho yun, Vice? Natatandaan ko po, nagkakausap po tayo paminsan-minsan. Kasi kayo nung mga panahon na yun, Mr. Chair, madalas ho yun eh. Siguro, hindi lang isa sa bawat linggo. Nagtatanong din na tanong ko rin kay Mayor Binoy noon kung paano ho ang palakad nyo sa munisipyo, sa City Hall, no? Dahil kayo po ay yung oras nyo ay nabibigay nyo na karamihan dito po sa mga kilos protesta. Ang sabi niya ho sa amin ay ando naman si Vice Mayor Mercado dahil kayo po ay kanyang lubos na pinagkakatiwalaan upang mga siwa sa pang-araw-araw na operasyon ng City Hall. Tama ho ba yon? Tama po. So sa loob ng mahigit 10 taon na inyong pagsasama ay kumbaga ay wala kayong nabigyan ng walang kaparis na tiwala ni Mayor Binay. Nasira lang siguro. Totoo po yun. Nung 2010, siguro noon lamang nagulat din ako, no, sa totoo lang na kayo ay nagkahiwalay. At so mula nung 1988 hanggang sa 2010, that's almost 22 years of friendship. So mula 2010 hanggang sa ngayon ay hindi na kayo nakapag-usap. Hindi na po. Ngayon po, gusto ko lang hindi ho sa kayo pinagbibintangan o ano man, gusto ko lang malinawan kasi po ako po'y naging involved din sa mga construction at marami rin ho kong naging kaibigan, mga nangongontrata at iba pa bago ho pumasok sa politika. At ang marami sa mga nakilala ko, mga nagpapatulong noon sa Makati, sabi, kapag meron daw transaksyon, sa dahilan kayo po ang engineer, no? More or less, mas naiintindihan ninyo ang tungkol sa construction kaysa kay Jojo Binay, ay kayo raw ang inatasan ni Vice President na mga siwa sa mga proyekto at kung meron mang kakausapin sa mga magpapatayo ng building ay siyempre alam naman natin ng development permit ay nasasakop po yan ng Sangguniang Panlunsod. So totoo bang kayo po ang nangangasiwa sa mga proyekto? Lilinawin po natin yung nangangasiwa. Meron po kami city engineer. Yung po ang aming city engineer na building official pa. Never po akong nakipag-usap sa sino mang magtatayo ng building. Andyan po yung kanyang assistant nung panahon namin. Hindi ho ako nakialam dyan sa magtatayo ng building or kukuha ng occupancy permit. Never po akong nakialam dyan. So hanggang development permit lang ho kayo? Wala rin po ako sa development permit. Wala din, no? Pero sa aking pagkakalam yan ay dumadaan at according to our local government code ay nasa powers ng Sangguniang Panlunsod. Ang building po hindi po devolved function yan sa LGU. Apo. Dahil wala naman pong kapasidad ang City Council na mag-evaluate ng itatayong building. Pangalawa, doon ho sa mga maliliit-liit na nagtatayo sa amin ng townhouses, dahil ala naman ho kami malaking lupa sa Makati Senator. Apo. Nagkaroon na ho kami ng ugnayan sa HLURB. Na mas mabuti pang hindi na lang kami mga siwa ng konseho. Una, ala naman hong ganong kakayanan ang konseho para i-evaluate po yun. Mas ninais ko na po na yung although devolved sa ating function,
ipinasa ko na po yan sa Housing and Land Use Regulatory Board. Tinatanong ko na, nililinaw ko na ho, Mr. Chair. Anyway, siguro, engineer naman ho kayo, napag-usapan na rin kanina yung tungkol sa pagkakaiba ng cost of construction. Depende ho yan sa lupa, di ho ba? Napag-usapan na yan, yung nasa riverside, iba ho ang cost of construction, vis-a-vis doon sa Central Business District na kung saan adobe po ang karamihan. Kayo ba'y naniniwala na magkaiba nga at mas mahal ang construction pag medyo tabing ilog? Naniniwala po ako ron. Anyway, kay Vice, kanina ay inamin ninyo na kayo po ay nakinabang ng ilang taon. Yun yung huling katanungan din ni Secretary Cayetano at talagang kung talagang yan po ay nasabi nyo, alam nyo naman siguro na kayo ay talagang niraise nyo yung sa pag-abi nyo ay kayo po ay pwedeng makasuhan. Pero talagang desidido ho kayo talagang sabihin po yan at aminin. Alam po ninyo, napanood ko po nang mag-witness si Mr. Cunanan eh. Wala naman hong naniwala kay Mr. Cunanan eh, na nagbigay siya ng mga ganitong pera kung kani-kanino tapos ang sabi niya siya wala. Wala naman pong naniwala ron eh. Ang sinasabi ko lang po naman dito, Senator, yung pong totoo na katanggap-tanggap hindi lang sa ating nandito, kundi katanggap-tanggap din doon sa mga taong nakasubaybay sa atin sa telebisyon at sa radyo. Kasi nga nung magbabalik tanaw lang ho ako nung nakakasama ko madalas si Mayor Jojo Binay, dahil nga siya madalas kasama namin sa mga kilos protesta noon dahil kayo nga po daw ang iniiwan niya na mga laga, no? Pwede ang caretaker sa City Hall. Kumbaga parang hindi ho ba ang parang naging partihan nyo sa nakikita ko parang yung political side ay kay Jojo Binay, no? Yung magmula sa pakikipaglaban sa kalsada hanggang sa mula umaga na umiikot siya sa mga barangay hanggang sa pag-iikot niya sa lahat ng patay sa Makati, ay yung political side ay mukhang siya po ang nangangalaga at kayo po yung hindi ho ba kayo yung sa operation side? Hindi ba gano'n ang parang gano'n po ang dating, pero ako ho ay taong marunong rumispeto sa boss ko eh. Wala ho akong anumang gagawing desisyon nang hindi ko sasabihin sa boss ko kung ano nangyayari. Mahirap pong magkamali, Senator. Maaari pong totoong ibinibigay niya sa akin yung pagtitiwala, pero nang kami po ay magsama, nung ako ho ay parang pagkatiwala niya, ito po sinabi ko sa salita eh. Boss, ang samahan natin bilang magkaibigan pantay. Pero bilang ikaw ang mayor at bilang ako vice mayor, 100 ka, 80 ako. Para pag nagsalita akong ganito at ipinilit mo yung sayo, boss kita eh, di yung sayo masusunod. Kasi po pag pinagpantay natin, mawawala na po yung respeto ko doon sa boss ko eh. Kaya kami ho, ako ho ang nagsalita sa kanya no, na bilang personal na magkaibigan, 100 tayo. In fact, siguro pag nagkikita po tayo, kahit kami magkaibigan, pati po si Senator Coco, never ko pong tinawag si Vice President Binay ng pare pag may ibang nakaharap. Senator, naririnig po niyo yan. Lagi po akong, Sir, opo sir, yan nga po sir. Never po ninyo akong nadinig kahit kami magkaibigan na tinawag ko siya ng salitang kumpare bilang respeto. Natatawag ko lang ho siyang pare pag kami dalawa lang eh. Pero pag ho may ibang tao, alam po yan, matagal po namin nakakausap si Senator Coco, kayo man ay ganun din. Bilang pagpapakita po ng respeto doon sa posisyon niya at saka sa posisyon ko. Salamat po, Vice. Mr. Chairman, konti na lang po. No? Kanina na pag-usapan, no? At alam ko na lahat yun na sinimulan itong controversial na parking building nung panahon nyo na kayo po ang Vice Mayor at naaprubahan nyo ito. At ano po ang wala ho ako, pasensya na kung briefly kung ano po ang naging papel nyo dito. Yan po mula sa umpisa, bago pa itayo, patapos yung manggaling ni Engineer Morales kay Mayor, dahil yun naman po ang aming protocol eh. Kung ano man ang gagawin, magpapaalam po muna yung aming city engineer sa Mayor. Pag sinabi ng Mayor natin na okay na, sa akin na po yung ibang trabaho doon. Nanggaling ho sa Office of the Mayor, bumaba ho siya sa akin, may dala siyang plano, may dala siyang estimate, sinabi niya sa akin na, Sir, okay na po ito. Gusto ho ni Mayor na rin itong proyektong do. At gusto ko rin ho naman, sa totoo lang, na magkaroon kami ng parking building dahil napakasikip po rin sa amin, Senator.
Pinakita ho niya sa akin yung plano, pinakita niya ho sa akin yung estimate, at sinabi ho niya sa akin ang initial na kailangan namin, mga 400 million. Kaya ho doon sa unang ordinasang ipinresenta ko kanina, wala nga lang po kayo, nangutang po kami sa Land Bank of the Philippines ng 1.240 billion. At inilatag po niya kung saan pupunta yung 1.240. Kaya ho doon sa unang phase, ang nalagay pong pera doon 400 million for phase 1, Senator. Marami pa sana ako itatanong sa inyo, pero meron naman ho sa susunod na hearing, no? I would reserve, Mr. Chairman, my questions for Vice Mayor Mercado in the next hearing. But before I go on, I would like to ask another resource person. Isang tanong na lang ho, Vice. Kung sakasakaling hindi kayo nagkahiwalay ni Jojo Binay noong 2010 at kung sakaling kayo po ang naging mayor ng Makati, sa tingin nyo ba mangyayari ito? 100% po ang sagot kong hindi. Kung ako po ang naging mayor ng Makati, 101 na nga ang isasagot ko po sa inyo. Hindi po mangyayari yan. By that, kung naging mayor po kayo, Vice, na tapos na pong phases 1 and 2 by that time, ano pong gagawin nyo? Hindi ko po papayagan yan Kasi kung ako po nando doon, hindi ko po papayagan na walang saktong paliwanag sa akin kung bakit umabot ng ganong halaga yan. Baka ako po mismo ang magpunta sa COA at sabihin ko sa COA na, checkin mong mabuti yan kasi hindi tama yan. Salamat, Vice Mayor Mercado. I will reserve some more questions to you in the next hearing. Total, nandito na rin lang, Mr. Chairman, since the representative of the Hillmarks Construction is here, no, but I think can we ask just a few, no, siguro until 2 o'clock, if you will allow? Hindi pa ba? Okay, we'll administer the oath to the President of Hillmarks Construction Corporation. Sige, Engineer Enson. Kindly raise your right hand. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Thank you. You may take your seat. We will try our best to end by 2 o'clock. Thank you, Mr. Chair. Engineer Robert Henson, maaari nyo bang ihayag sa komite ang profile ng inyong kumpanya? Briefly, maikli lang. Gumawa po kasi kami ng presentasyon na nasa PowerPoint. But it will take po around 15 minutes, Your Honor. Sige, siguro next week na lang, no? We will give you the chance, Mr. Chair. If I will, I ask that the PowerPoint, but you can ask some more questions. Very brief na lang siguro. Sige po. Gaano katagal na ba ang inyong construction company? We have been in the business for the last 37 years, Your Honor. 37 years. Ano ba ang porsyento ng ginagawa niyo sa pamahalaan at sa pribadong sektor? For the last 7 years po, 64% in the private sector and 36% in government, Your Honor. So kadalasan ho ng inyong mga proyekto, marami ho kayong nakikita ho kasi. In fact, Mr. Chair, I also talked with them before in our very own City Hall. They're one of those who bid it, no? Hindi nga lang nila nakuha. So I know that they are capable, and nakikita ko rin sa aking pag-ikot minsan ay may malalaking mga buildings na kayo po ang gumagawa, tulad na lang sa Rockwell, no? Marami ho yata kayong nagawang building. Ilan ang mga nagawa nyo doon sa mga iba't ibang towers sa Rockwell? Sa total towers po, 10 total towers na po kami sa Rockwell. So karamihan pala doon sa inyo? Karamihan po. So ano masasabi niyong mga flagship projects nyo na may pagmamalaki? Yung pong Molopecia, wherein we did everything except the north parking. We did the south parking, the main mall, the entertainment center. Kami rin po ang kasama rin po kaming gumawa nung Philippine Arena, na kasama po namin yung isang Korean firm. And
Sa UST po, kami po yung gumawa doon sa sports complex nila, pati po doon sa alumni center, at yung hospital po nila ngayon ginagawa po namin. Yung pong specialty namin talaga is high-end condos and mga hospitals po, Your Honor. So sa perspektibo ng isang construction company na malalaking proyekto, masasabi nyo ba na ibibigay nyo ang value for money sa inyong mga kliyente? Kasi nabanggit nyo kanina, marami kayong mga kliyente na medyo high-end, no? So more or less, halos pareho nitong controversial building na ito ang mga cost of construction. So masasabi nyo bang value for money ang inyong naibibigay sa inyong mga kliyente? Meron po kasing pagkakaiba yung pong kontrata sa pribado at yung kontrata sa gobyerno. Doon po sa gobyerno, pag po pinabid yan, all in po yan. Yung po talaga, kasama po ang lahat, pati elevators, pati air conditioning, lahat po, kasama po lahat yan. And yung pong wina-warranty, yung nire-reach ng general contractor, mas malaki. Pag po napunta tayo sa pribadong sektor, malaking-malaki po yung diferensya. Yung pong binabanggit nilang si DLS, siguro po halos linggo-linggo na may meeting kami sa kanila dahil nagbibid kami sa private sector. Halos sila po yung nagpapabid. Pero malaking-malaki po yung diferensya ng sistema ng bidding ng pribado at ng gobyerno. Na gumawa po ako ng presentation pero mukhang wala na pong oras. Mr. Chair, maaari nyo bang ilarawan sa committee ito ang Makati City Parking Building, no? Kung ano ba ang distinctive features, ano ba ang special, ano ba ang mga distinction nito, ano ba ang iba-ibang special features ito para sa kaalaman ng lahat? Actually, i-correct ko lang po yung unang-unang pinag-usapan last week na yung nasa website namin is yung area po is more than 31,000 po yung nakabanggit. Tapos meron po kaming nakuha na sa COA is around 33,000. So nagpagawa po ako ng sarili kong kwenta na doon po sa sinasabi ni Senator Cayetano na based on CFA. Pag po based on CFA, yung pong nakukuha po namin is nasa 32,783. So may 3 hektarya po na building po yon. So yung po naman pagkakaiba niya doon sa ibang mga building, yung pong board pile, common po yon pero selective. Pag po malapit ka sa pag po yung soil investigation ay malambot, automatic po yon, gagamit ka ng pilote. Ngayon, doon po sa area ng Makati, meron pong murang klaseng pilote, yung ordinary driven piles, pero magkakaproblema po yung katabing building. So pag po medyo may apektado, yung pong ginagamit talaga is board piling. Tapos po, during po doon sa construction din, since may basement po siya, meron po siyang kalsada at may malit na hotel doon sa tabi. So we need to put po yung sheet piling with rock anchor to protect yung utilities na nasa kalsada, pati po yung malit na hotel. Kung pong sinasabi siyang green building, since member din po kami ng Green Building Council dito sa Pilipinas, it has the features of a green building. But to certify it, yung po kasing certification mag-uumpisa pa lang doon sa planning eh. May points po yung planning, may points po yung plano, may points din po doon sa construction. For example po, kasi po gumagawa din kami ng green building, yung pong assignment namin doon sa construction, during construction, dapat po yung basura, yung segregation, yung reusable, so meron pong ganon. Pero for a building to have a roof deck na may garden, that meron po siyang features dahil may garden po siya, plus yung pong lighting niya, LED po lahat, which is makakasave po talaga sa ano. May initial cost, but yung return
mas konti po yung power consumption. Yung paggamit ng LED, mas mahal ho ito, no? Yung Mas initial mahal cost, po yung no? initial pero cost. yung kahit emitting diode, so mas matipid siya, pero yung tama ho ba na mas mahal ito? Opo, mas mahal po Kasi siya doon ordinaryong sa initial cost. fluorescent or halogen, mas mahal siya Opo. talaga. Pero doon sa investment-wise, yung pong return, mas maganda. Tapos po, yung air conditioning system niya, gumamit na rin po sila ng yung variable refrigerant flow. Ito po, medyo mahal din po to, pero yung pong power consumption niya, mas efficient din. Tapos yung pong isang feature niya na comparable sa mga high-end condominiums is yung power niya po. May backup po siya na 100%. So, pag nag-brownout po, automatic, may power po siya na 100%. Hindi po kamukha ng ordinary building na selective lang yung power niya. Plus yung finishes po niya, medyo mataas po talaga yung specification. Yung pong mga pintuan, yung pong ginamit, hindi po yung ordinaryong flush doors, puro po high pressure laminate doors po to. Plus may carpets po siya, may granite po. So, plus po yung walls na ginamit po namin doon sa exteriors, hindi po yung ordinary concrete na binubuhos, naka-spray-crete po siya. Parehas po ng ginagawa namin doon sa private sector. Opo. Doon pag-usapan ho natin na engineer, no? Yung tukol naman doon sa overpricing ng nasabing proyekto. Last 2 points, Mr. Chair. Magkano ho mo kabuang presyo ng kontrata o construction ng building? Lumalabas po sa amin 2,280,089,780 and 94 centavos. Yun po yung kontrata namin. Pumasok ka na sa contract. Magkano po? 2,280,089,780 pesos and 94 centavos. Okay, salamat. That's the total contract price paid to Yun ang pinahal sa Hillmarks Yun po yung for value the ng- Makati Parking Building 2. Opo. Kasi all in. All in po. Engineer, doon sa proseso, no? Kasi nagkaroon din ako ng experience no, sa aming malalaking mga proyekto. Kapag matagal ginawa ang isang proyekto, nag-iiba-iba ang presyo, no, ng construction materials, lalo ng bakal, no? Napakabilis tumaas ng presyo niyan. Ilang taon ho bang ginawa itong nasabing building? Nag-start po kami doon nung January 2008. Natapos po kami nung March 2013. So halos 5 taon? 5 taon ba? Opo. So sa 5 taon na, nagkaroon man ng pagbabago sa mga presyo? Nagkaroon ba kayo ng mga change orders? Dahil tumaas ang presyo ng materyales? Dahil sa experience ko, engineer, siguro sabihin ko na rin, at least meron din ako experience yan. Nung pinagawa namin yung arena namin sa San Juan, ang unang bid doon nasa 180 million. Pero dahil nagtagal din, umabot din ng halos 300, no? Dahil nung time na yon ay napakamahal ng bakal dahil yun yung panahon na ginagawa din ang yung arena sa Beijing, no? Yung panay bakal. Yung panahon na yon. So ito sa panahon na yon ay pwede bang magbago ang presyo talaga ng mga materyales? Nung pong panahon nung pong structural nito, nung nag-start po ito ng 2008, tinamaan po siya talaga doon sa Beijing Olympics. Wherein yung pong presyo ng bakal natin was on a all-time high po siya talaga. So inabot pala itong proyektong Inabot ito po nung nung pag-spike. Inabot po siya. The reason I asked Mr. Chair kasi nung time na yan ay ginawa rin namin yung malalaking proyekto sa amin at gaya ng nabanggit ko, ganito lang yung sinabi noon ay halos hindi naman dumoble, no? Halos dumoble dahil sa presyo ng bakal. So pakiulit ka, engineer, magkano ang presyo ng bakal na nung nagsimula yung inyong bidding hanggang sa nung natapos kayo? Yung yung pagbabago, pakisabi na. Yung pong naalala ko noon, yung pong pinakamataas na presyo ng bakal. Sa bakal po kasi, pag pinepresyohan, may base price.
For example po, nung pong time na yon hanggang ngayon, yung pong base price na yon hindi po nagbabago. Yung 22.60 per kilo. Pinag-usapan po yung bakal dun sa plus. For example po, nung time na yon, pina-research ko po, ang pong inabot po siya dun sa base price plus 205% po during the Beijing Olympics. Base price plus 205%. Opo. Ganun kalaki. Opo. Ang So, diferensya. yung base price po, parang times 3 mo po. The reason, Mr. Chair, kasi nung siguro alam niyo namin yung bird's nest, no, na napakaraming bakal, kaya pati tayo dito, ang cost of construction dito nun ay talaga nag-shoot up. Ay, correct me if I'm wrong, tama ho ba, Engineer Robert Henson, no, na yung presyo ng bakal ay talagang more than triple nung mga panahon na yun. Halos ganun po. Yung pong naging normal po kasi sa kalakaran, hanggang po ngayon, plus 40, plus 45, pero during that time po, it was plus 205. Siguro huli na lang, no, dahil lang sabi ko sa ating chair, alas 2. This hall will be used for the session of the Senate also. Last question, Engineer Henson. Dahil nung nakaraan, mga testimonya ang sinabi overpriced nga daw ang proyekto. Ngunit bilang kayo ang aktual na humawak ng proyektong ito, dahil kayo po ang general contractor, maaari nyo ba kaming tulungan upang maintindihan kung paano natin ma-justify ang presyo ng proyektong ito? Kasi kayo mismo ang general contractor, kayo ang may actual na nag-disburse, kayo may actual na may hawak, maalam na kung anong mga materyales ang ginamit. So, pwede nyo ho ba kaming mabigyan ng linaw dito? Nag-prepare po kasi kami ng slide, Your Honor. Aabutin po siya ng mga 15 minutes para po We'll give you the chance to present your po, para po presentation, yes. Para ma-vindicate din po namin yung sa amin. You'll continue? Yes, Mr. Chair, because I think let's give the time next. With next the reservation meeting. that it will be Senator J.B. Ercito who will continue the questioning in the next hearing if he is on time, if he arrives on time. Are you ready? Senator Trillanes wants a few more questions before we suspend. Thank you, Mr. Chairman. Narinig ko kanina kay Engineer Henson that ang biniblame nyo dun sa pagtaas ng mga materials ay Olympics. So, Olympics ngayon ang sinasabi ng Makati, kaya umabot ng 2.7 billion? Ganun ho ba yun? Yung pong phase 1 and 2. So, yun ang reason mo, yung Olympics. During that time po talaga, mataas po talaga. Apektado po siya. Alam mo, Engineer Henson, I hope alam mo itong ginagawa mo, ha? By the way, Attorney Bondal, kasama ba sila Engineer Henson sa plunder case? Hindi pa po kasi wala po kaming dokumento na nadawit po sila. Puro ordinansya lang po ang aming nakalap. So, ngayon na the documents are already available at narinig natin yung statement ni Vice Mayor Mercado. I believe these people should be included kasama itong mga nagja-justify nung 2.7 billion. Opo, kapag nakakuha rin po ako yung contract award sa kanila po. Okay. So, anyway, Mr. Chairman, I will reserve my questions to the Hillmark's construction during the next hearing. We will have another hearing. But before we end for today, I'm the chair of the Justice Committee. So, may I know from Vice Mayor Mercado, na-solve na po ba yung murder ni City Engineer Nelson Morales? Nasolusyonan na po ba yan? Hindi pa po. Hindi pa. Okay, so wala tayong balita tungkol dito? Nawala na rin po ako ng balita kasi hindi na po ako napapunta ng Bicol eh. Sige pa. So, pero pwede ho akong tumawag doon sa mga pamilya niya at magtanong kung ano na ang latest development. So that's just an aside, no? As chair of the Justice Committee. Sige po. So thank you very much for your attendance. We'll have another hearing on September 4. That is a Thursday. We'll start at 10 a.m. Invitation is extended to all of you to return as resource persons and witnesses. Sa DPWH, I'm sorry, no, Engineer Doroy Garces, we ran out of time to ask you questions, but please come back next week. And City Administrator Attorney Mendoza,
We plan to conduct the ocular on September 1. The Blue Ribbon Committee will coordinate with your office. Okay, so we'll take a look at your billing. So, in the meantime, thank you very much for your presence and for your inputs. Our hearing is hereby suspended.